we are talking today to Congressman Egay Erice, House Senior Deputy Minority Leader. Good afternoon, Congressman Erice. Can you hear us? Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon sa mga viewers. Good afternoon, sir. Sorry, nagkikwentuhan kami dito sa mga posibilidad, lalo dyan sa Kongreso. Congressman, hindi ka namin makita. Naririnig ka lang namin. Pakita ka naman. Oo nga. Oo nga. May phone patch lang siya. What's going on at the lower house, Congressman? We're hearing there might be another leadership change. Wala naman. Ano lang yun? Mga nag-upload lang yun. I don't think that we can afford the leadership change sa ngayon. Oh, one of the few times na magkaparehas kami ng pagsusuri ni Congressman Egay. Oh. Actually, kahapon nagpalit ng senior deputy speaker. So, yun yung indication na lumalakas na yung leadership ni Speaker Boji. Why was Congressman Suarez demoted? Kasi alam naman natin na siya ay malapit kay former Speaker Romualdez. So si DS Ferdinand, siya naman yung stalwart ng partido ni Presidente Marcos. Congressman, hindi ba nakaka-apekto sa leadership ni Speaker Boji D yung kanyang anti-dynasty bill? Dahil alam naman natin, maraming mga kongresista ay miyembro ng mga dynasties. Oh, you think? Including him. Including him. Actually, siya isa sa pinakamarami na... One of the biggest. Yan naman yung panawagan natin na dapat ito yung panahon na against self-interest, for the sake of national interest, ay limitahan na namin yung political dynasties dahil ito yung pinakamalaking dahilan ng corruption sa ating bansa. How about the other congressmen? Yun ang tanong ko, Kong. Yung mga congressmen na member ng dynasties. Nakikita ko may traction at hindi lang siguro mabibigla ang parang consensus bawasan pero wag naman ilimitahan sa isa. Meaning hanggang second degree. Congressman, posible hanggang second degree. Yung reasonable actually yun. for 5 congresses, ako yung author niyan yung anti-political dynasty bill. So, nung una talagang hardliner ako na isa lang. Pero nung 2015, I think, nung panahon ni President Pinoy, nakapasa ito for the first time sa committee level, ginawa ko dalawa. So ngayon, ang nirefile ko, dalawa per family. Pero yung direct family lang, meaning tatay, lolo, nanay, kapatid, anak, apo, yun ang hindi pwede. Pero yung pinsan, hindi naman. Kasi talaga namang hindi na yung direct family. Well, sir, so ang sense nyo, within the first degree of affinity, consanguinity, pero dalawa lang na miyembro ng pamilya na nasabay na nagseserve yon. Yes. Meron ngang sinasabi si Speaker Boji, baka pwede isang national, isang local, parang gano'n. So feeling nyo kung gano'n magkakaroon ng feeling nyo kung gano'n magkakaroon ng political support? May traction, may traction, saka tingin ko, kapag yung lahat ng hindi boboto dito, palagay ko may epekto sa kanila sa 2028 elections. Lalo na sa mga Gen Z, ramdam ko na ayaw na nila ng mga political dynasty. Well, sir, it is good that this is finally being discussed seriously again and brought forward by the Speaker himself. But my question is this, wouldn't the Speaker be in danger of losing his position? Considering, I know your assessment is na nagkakaroon ng traction, pero in the end, you're looking at what? At least 80% of Congress being part of a dynasty of some sort. Pero baka mamaya matanggal si Speaker because of that. Actually, kasi inililinggo-linggo ko sila dyan sa privilege speech tungkol dyan sa mga political reforms.
So, nakausap ko si Speaker, tapos sabi niya talaga namang kailangan ngayon sa panahon na ito. Pero tatagal ba siya? Yun ang tanong. Palagay ko naman tatagal siya. Palagay ko tatagal siya sa ano. Okay. Makikibalita na kami sa inyo, ang congressman, kasi ang matunog na matunog si Ronnie Puno eh. Ang nagpo-float I na don't name think lang that, naman that na is politically tenable for the president. Because So, Bakit natatawa pa? kayo. Bakit Bakit po? Ako, sigurado ako, ang loyalty ni Speaker Bojidi kay Presidente. and ang loyalty ni Congressman Puno ay Ano siya, veteran siya eh. Pero si actually, hindi nga siya interesado tumakbong congressman o nakaraan, pinilit lang siya sa probinsya niya. So, wala talaga siyang wala siyang at pang-lokal talaga siya eh. Wala siyang masyadong commitment sa mga masyadong kakilala sa mga alam mo naman dito sa national level. On a different Pero kung topic, sakasakali, kaninong suporta ang MAC? Sinong mga grupo ang posibleng makialyansa kay Ronnie Puno? Kung sakasakali lang naman, sa nakikita niyo. I don't think that aabot doon eh kasi hanggang may confidence si Presidente sa kay Speaker Boji, mananatili siya dyan. Okay. Okay, kami tayo. on a different note, Kong, may pinost ka a few days back na sabi mo, very volatile yung ating sitwasyon, very polarized, at in so many words, sabi niyo, we may have to choose between a lesser evil. Anong ibig mong sabihin nun, Kong? Meron ka na bang naisip na lesser evil? Yung lesser evil is status quo. Lesser evil alin? is status quo. Lesser evil Status is quo. status quo. Yes, kasi ang sinasabing mga alternative, yung parang revolutionary government, junta, military intervention. Sa tingin ko, yan yung walang future, walang katiyakan yung future natin dyan. Pangalawa, magiging banana republic tayo. Very dangerous na will go out of the Constitution. However, kahit na gano'ng upload yung 1987 Constitution, dapat mag-work tayo within the Constitution. Yung pangalawa, yung resign BBM, papalit si Vice President Sara, lalong magkakagulo, lalong mapopolarize yung situation. Wala rin namang mababago sa sistema. Magbabalimbingan lang yung mga political dynasties at pati mga magnanakaw sa gobyerno, magbabalimbingan lang. So, walang change. So, mabuti pa. Kaya nga, I'm calling for the President na meron naman siyang, hindi niya matatanggi, na meron siyang pagkukulang sa bayan. Dahil sa nangyari na ito sa tatlong GAA, General Appropriations Act, medyo napabayaan niya yan. Nasa laula ng Kongreso, may pagkukulang siya. So, kinakailangan niya talaga mag-institute ng mga political reforms para makabawi siya sa bayan. Congressman, this just dropped, no? We just got a bit of breaking news from our reporter. Si Ombudsman Boying Remulla has confirmed that he's investigating Pampanga 3rd District Congressman Dong Gonzales because he is allegedly one of the 10 Kong tractors sa lower house. Kong tractors, meaning congressman na contractor. Yes. Do you know anything about this? Well, I was not a congressman during the 19th Congress, kaya hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila eh. Kasi hindi naman dating ganyan na dati kasi yung mga insertions, diversions, and amendments, very minimal. It was only in the 19th Congress na bilyon-bilyon. Umabot ka ng 1.45 trillion yung insertions, diversions, and amendments. So, hindi ko alam kung
Kaya siguro nauso yung diskaya kasi maraming congressman at mga mayors, mga politiko na nag-contractor na gamit yung mga lisensya ni diskaya. Anong ibig mo sabihin ng minimal, Kong? Dahil nung panahon ni Digong, there were more than 13,000 flood control projects. No? But it was in the it was in the NEP, the national. It was presented in Congress in the National Expenditure Program. So nagkaroon ng pagkakataon na lahat 'yon ay ma-deliberate sa House, sa Senate. Kasi nasa NEP eh. Pero itong insertions na ito in the history of Philippine Congress, walang ganyang magnitude. Nung 2023, 300 billion, 2024, di pa nga naimbestigahan yan, yan ang mas malaki, 500 plus billion. At noong 2025, 473 billion. Ang pinakamasakit, hindi nangyayari yan na yung mga flagship projects, yung Philippine Equity to the flagship projects, tinanggalan ng pondo, nilagay sa program funds. Hindi nangyayari yan. Kaya nga na-delay yung Metro Subway from 2028 target date of completion, magiging 2032, yung PNR Elevated Railway from 2029 to 2032. Pati PhilHealth, di ba? Pati yung PBIC. Hindi naman nangyari yan ng panahon ni Duterte. Hindi naman nangyari yan ng panahon ni Pinoy. Hindi naman ng panahon ni GMA. Si GMA nga no, binawasan, ginawa niya, pumayag siya, re-enacted budget. Si Pinoy, 1 billion lang mawala dyan. Uminginit ang ulo niya, nagwawala yan. Medyo napabayaan talaga ng executive department. Kasi 3 years eh. Is it just How the can you say executive na you department? don't know anything? Executive Yes, department how can lang you nagkulang here? Siyempre, bandang ulit, kay Presidente yan. But it was Congress Kasi that yung deliberated the budget and made the DBM. insertions. Yeah, si DBM, siya. Yun ako sa akin, unimaginable na yung Presidente, sinalaula yung budget niya for 3 years, hindi niya alam. Hindi, ano yan, it's a question of complicity or competency. So, But in isn't the spite House... of that, Kong, tingin mo, siya pa rin yung lesser evil? Kasi ano ba talaga? Lesser evil ba siya? Everyday maraming nangyayari. Maraming lumalabas. Sa ngayon, ang pinaka lesser evil sa akin, yung hindi tayo magkakaroon ng paglihis sa constitutional process. Kung may kasalanan ng presidente, saka Vice President, willing ako, file lang ko sila ng impeachment para lang dumaan sila sa proseso kaysa sa magkaroon ng military junta. Sir, along that line, sir, kasi by February of next year, pwede na ulit sampahan ng impeachment complaint si BP Sara. But with what's been happening in the past few weeks or months, what are the chances na baka maunahan pa na mapailan si BBM ng impeachment complaint? Yung lesser evil. Yung lesser evil. Alam mo, depende nga sa mga pangyayaring yan. Alam naman natin dito, dahil transactional lang mga political parties, hindi naman prinsipyo, madaling pumalimpig. Kung sila lamang, dun sila. Yes, Pero sir. Congressman, may appetite pa ba na mag-impeach kay Vice President? Meron pa ba sa House na sa 20th O nagbago na Congress? ihip. Especially with the new rules on impeachment. Dahil pinahirapan ni Mark Vic Leonel at ng Supreme Court yung proseso ng pag-i-impeach. Hindi natin malaman. Siyempre, labanan yan. Alam naman natin na well-oiled din yung machinery ng administration. So, magkakaroon talaga ng labanan. Pero ako, for the purpose of malaman natin yung katotohanan, magkaroon ng investigation in the Justice Committee of the House at para magkaroon ng trial kung sakasakali sa Senado, naman yan, magiging very transparent naman yan pag nagkaroon ng mga trial, mas mabuti na yun kaysa sa isang military junta.
Pero sir, I mean, we'd like to ask you what you think is the temper of the lower chamber at this particular point. I understand the temper, of course, might a bit different January, February of this year versus September, October, November. Has it changed po yung ihip ng hangin sa Kongreso o ganun pa rin ho ba? Tahimik. Silent. Yes, sir, but silent can mean a lot of things. Magyabang. Waiting game. What are you waiting for? Sila naghihintay. Ako hindi. Daldal ako ng daldal. Teka lang, what are they waiting for? They're waiting for a signal from whom? What? Hindi, yung naghihintay ng political climate, naghihintay yan ng kung saan yung daloy. Kung sino yung... May kiramdam. Sir, pag sabi kasi daloy, iba nakikiramdam. yung connotation ng daloy. Ay, kiramdam. Nagaganon dun sa hangin. Pinapakiramdaman yung hihit ng hangin. Ano ba yung agos? Yan. Agos, di ba? Agos ng Yung ano? agos ng tubig. Kasi mahirap daw kumontra Pero- sa agos ng tubig. Yes, sir. Congressman, tuloy-tuloy pa rin yung may mga ugong pa rin na meron daw mga gustong mag-impeach kay President Marcos naman. Yun, may traction ba yun? Wala, ang alam ko lang nagsasabi niya si Kiko Barsaga eh. Okay. Walang iba. So ganun sir, sa lower chamber at least, tingin nyo kukunti pa lang, including Kiko Barzaga, Wala pa. nagpaparamdam na maaari silang magsampa ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Oo. Sabi ko nga, Okay. every day may mga lumalabas. Kaya lang, hindi, marami pa rin questions. For example, doon sa mga revelations ni former Congressman Saldico, maraming questions eh. So, yun yung dapat maging malinaw yun para siguro, kung maging malabo yan, saka wala mangyari. Pero kung maging mas malinaw yan, kaya nga kung ako kay Presidente, unahan ko na, ipaliwanag niya na bakit ba napabayaan niya yung tatlong sunod-sunod na budget niya ay nasa laula. Yun ang malaking question mark sa akin. You have a point, Congressman, but balikan ko lang din yung point ko, which is Congress is the one that deliberated the budget that made the insertions. Diba nga, from NEP to GAA, it was during the BICAM Oo, process pero that alam mo naman hundreds of sa billions of Congress- pesos were inserted. Diba? Tapos na-veto lang in the end. But sa Congress yun nangyari. Hindi nabito. Actually, nabito is only 29 billion out of the 500 plus 26. insertions, diversions. No. 26 Oo. 26 in the infrastructure 26 works. Pero billion lang. pero Bakit? Bakit binito yun? 190. No, there was 190 something na navito sa Unprogrammed unprogrammed. kasi yun eh. Unprogrammed yung binito. Oo, kahit papaano sa unprogrammed. But my point Yung is program funds, hindi rin Wala actually, sa yun, akin, para baliwala sa akin yun. hindi rin illegal naman yun eh. Kasi wala namang source of revenue yun eh. Walang source of Token revenue ang veto yun. program funds. Actually, if they will insist on putting on program funds in the 2026 budget, I will question it before Yes. the Supreme Court. Kasi ang liwaliwanag Correct. naman sa budget process, kailangan may source of revenue yung Yes. yung budget of expenditures. Oo, correct. But my only point is there is hindi naman pwede that Congress washes its hands off this issue, right? No, hindi. It's a collaboration. It's a conspiracy. O kaya nga. Of course. It's the whole system. It's a systemic problem, right? But the president is the head. He is the head of the party, of the coalition. Bakit siya pumayag? Yun ang tanong eh. Bakit siya pumayag? Tapos kino-question niya. Di ba? Siya nag-expose. Sabi niya, hindi niya na nakilala yung budget. Bakit? Kung 1 year, okay lang yun. Kung 3 years, bakit kaya pumayag na sa 3 taon? Ang gagaling niyang BBM na yan, konting changes, alam niya. So, Kong, Diba? this past So- 20 minutes, Kong, this past 20 minutes, hindi pa rin ba nagbabago yung lesser evil mo? Wala pa. Sir, Okay. ganito sir. Wala pa. Okay. Let me put it this way. So mararamdaman natin yan yung mararamdaman natin yan sa bandang uli, makikita naman natin yung collective wisdom ng mga tao eh.
Pero kung ang dami na kasing sumabit at pinag-resign, including those very close to the palace, in fact, part of the palace, you have Bersamin 1, Bersamin 2, and Pangandaman, and of course, Bersamin Sitigbi. 1 and 2. These are the most Parang B1, B2. Alam mo yung... these are the yung most statement important ni- cabinet Opo. secretaries. What I mean to ask po is, do you believe that the buck stops with them, that the president had no idea what was happening, not his backyard, and not in his front yard? Yeah. I think so. Lalo na kung merong... Kasi, actually, natatakot ako doon sa statement ni E.S. Bersamin na hindi siya nag-resign. Bakit, sir? Tinanggal siya. Ang ibig sabihin nun para sa akin, huwag niyo akong pagbibintangan, ako mastermind. Kung ba yun, Kong, from your vantage point, parang veiled threat? Tingin ko, huwag niyo akong pagbibintangan, ako ang mastermind. Oo Yun nga. ang tingin ko. Saka sabi niya, Yun ang paramdam niya. ayaw niya na binanggit na nag-resign siya out of delikadesa. Sabi niya, may Yes. implication yung delikadesa eh. Mm. Ayaw niya yun. Ang He doesn't implication like on, it. ang implication on, may kinalaman siya. Diba? So, sabi niya, Yes, delikadesa. Implication nun, bago yung lesser evil. Okay. Binulang mo pa. May microphone ka naman. Okay. Nager yan eh, nager. We leave the conversation there. Thank you for talking to us. basta ako, ang sasabihin ko kay Ronald, ang tingin ko, we should not be, we should be always loyal to the Constitution. So, dapat kung ano yung process, yun ang process dapat. Ayaw ko maging banana republic tayo. Pag nagsimula yan, yung mga reset na yan, bandang ulit, para na tayong mga banana republic sa Latin America. Sino ba nagsabi ng reset? Ikaw ba? Sabi kasi nung lolo ko, yung lesser evil daw, evil pa rin eh. Ikaw ba nag-start na reset na yan? Okay, we'll leave that there. Thank you so much for Thank you, coming sir. to us, Congressman Salamat, Kong. Ege Rice, House Senior Deputy Thank you, Minority salamat. Leader. Thank you, Congressman.